Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwan ng Kaliman ng Santa Maria, ay ating po'y binabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang pagkakaloob ng Diyos ng hustisya at katarungan. Manampalataya sa Diyos upang pagtagumpayan ng kasamaan. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan o mabuting balita na pag-aari ng ating banal na Panginoon Diyos. Sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 10, talatang 3 hanggang 7. Ito po ang mensahe. Sa lungsod ding yaon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Binigyan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito. Sapagkat lagi niya akong ginagambala baka pa ako mainis sa kapaparito niya. At hinika ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi pinagait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaring sa kanya, araw at gabi. Bagamat tila nagtatagal niyaon. Patuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 8, talatang 15 hanggang 16. Ito po ang mensahe. Umahatol kayo ayon sa paghatol ng tao. Ngunit, hindi ako umahatol kanino man. Umatol man ako, tama ang aking hatol. Sapagat hindi lamang ako ang humahatol, kundi ako at amang nagsugo sa akin. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Kolosas, Kabanata 1, talata 13 hanggang 14. Ito po ang mensahe. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadidiman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Patuloy po natin sa taga-Hebreo, Kabanata 11, talata 3 hanggang 7. Ito po ang mensahe. Dahil sa pananalig sa Diyos, nakalupig sila ng mga kaharian, gumawa ng matuwid at nakamit ng ipinangako ng Diyos. Patikom sila ng mga bunganga ng mga leon, pumatay ng nagangalit na apoy at naligtas sa tabak. Sila'y na mahihina ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Ano ba napaurong ang hukbo ng dayuhan? Yan. Ngayon po, pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos sa ating pangubahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelization. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at banal na Espiritu Santo. Yan po ang salita ng ating banal na Panginoon. Ngayon po naman ay paliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po sa tema na ang pagkakaloob ng Diyos ng hustisya o katarungan. Manampalataya sa Diyos upang mapagtagumpayan ang kasamaan. Nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay pinagkakalooban niya ng katarungan o hustisya sa pamumuhay na ito. O tayo ay makararanas ng injustices sa pamumuhay na ito. Kagaya noong kanyang binigyang parabola doon sa babaeng balo na humingi ng hustisya sa isang abusadong hukom. Ngayon ay sinabi naman na Panginoon, tayo ay yung ating pagdaing, paghiling, paglapit sa Diyos, pananalangin ng hustisya sa ating ay, bagamat kahit nagtatagal yun, ipagkakaloob sa ating banal na Panginoon. So maging yung pamahalaan mo ay gano'n yung kondisyon na siya ay mayroong mapang-abuso mga hukom. So kung tayo ay nabiktima ng injustices, ipagkakaloob sa atin ng Panginoon Diyos ang katarungan. Ngayon, ay sa ating pananampalataya sa banal na Panginoon Diyos, tayo ay dapat ay magkaroon ng malaking pananampalataya sa Kanya upang tayo bigyan ng kalakasan at talunin natin ang kasamaan. So ibig sabihin, mananaig ang mabuti laban sa kasamaan at hindi tayo mapahamak, hindi tayo mabiktima ng injustices, hindi tayo mapariwara o hindi tayo mapahamak at pagkos sa pananampalataya natin sa Diyos, sa Panginoon Diyos, ay iiral yung mabuti. Tatalunin natin ang masasama sa pamumuhay na ito. So, ganyan dapat tayo mananampalataya upang tayo hindi mabiktima ng injustices.
At in the other hand, tayo ay hindi pababayaan nga ng banal na Panginoon Diyos sa anumang uri ng kapahamakan. Ang Panginoon Diyos ay sinubang Panginoon Jesucristo para tayo ay bigyan ng buhay, iligtas at pinalaya tayo dun sa kasama ang kadiliman, tayo ginagabayan ng banal na Panginoon Diyos upang pagtagumpayan ang pamumuhay na ito sa ating bagong pamumuhay sa pamamagitan ng banal na Panginoon Jesucristo. So mapagtatagumpayan natin ang pamumuhay dito sa pagpapairal ng mabuting balita ang ibabaw tayo. Ngayon, tayo ay ibig kahit nga may paglaban pa tayo sa mga kaharian para pairalin ng mabuti o laban sa kasamaan tamanan ay ang kabutihan. Ngayon, ay kinakailangan itong mga bagay nito ay naaayon doon sa mabuting balita. How come na may kinakailangan yung pagpapairal ng mabuting balita, hindi naman basta ito paglaban ng kung ano-ano, di ba? Mga bagay, no? Naging yung mga nangyari noon na ating binasa na binibigyan ng kalakasan ng Diyos ng kalakasan ng Diyos sa mga nanampalataya sa Kanya. Dangan nga lamang mayroong ang example doon ay yung isang example na yung paglaban mula sa mananakop. Sa pagkakamali ng mananakop ay naipagtanggol nila yung kanilang bayan. Kaya ganun mo may pagtatanggol ng sarili mo laban sa kasama. Mayroong ganung masama na nais manakop sa iyo bansa or even do ang individual na problema na mayroong gusto gumawa ng masama sa iyo, maaari mong madepensahan ang sarili mo. In the other hand, ay tayo ay inaadya ng Diyos sa mga bagay na yan at mayroon tayong kapamalaan o authority na para tayo ay protektahan ng ating banal na Panginoon Diyos. Kaya tayo ay sa ilalim ng paghahari ng banal na Panginoon Diyos, ginawa niya yung pamalaan para protektahan tayo. Ngayon, kung tayo ay magbibigay naman injustices sa anumang bagay, ay mayroong katarungan pa rin na ibibigay ang ating banal na Panginoon. Sapagkat hindi naman tayo basta magbibigay ng injustices kung tayo ay nananampalataya nga. Dahil nga, even though kahit nga sakupin pa tayo ay bibigyan ng kalakasan ng Diyos para may pagtanggol at may depensa yung bansa mo pa, not just an individual. With the help of the government nga. Ngayon ay kung tayo man ay mabiktima ng injustices just because tayo ay nagsakripisyo. Nagsakripisyo tayo na tayo ay mabiktima ng ganitong mga injustices. Maaring buhay, maaaring ibang bagay para sa kapakanan ng marami, para sa Panginoon Diyos. Ika nga, parang kumbaga man sa example, yung mga nanunukulan sa pamalaan, they give their life para sa bayan, di ba? Sila sa sakripisyo dahil yun yung kanilang tungkulin. So tayo bilang tungkulin natin ng Panginoon Diyos, binibigyan natin ang sarili natin para sa Kanya. Ngayon, iba't ibang sakripisyo maaari natin magawa ng bawat isa in this life para sa kapakanan ng lahat ng mga nananampalataya o ng buong mundo para manaig ang paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos at ang Kanyang kabutihan. So ganun tayo dapat, binibigyan ng pagpapala ng ating banal na Panginoon Diyos. Kaya tayo ay hindi pababayaan ng banal na Panginoon Diyos sa Kanyang paghahari. Ngayon, kung tayo man ay magsakripisyo, there is justice na maaaring mangyari at mayroong paghuhukom pa na maaari na paghuhukom na yung mga nagkasala sa iyo ay hukuman pa ng ating banal na Panginoon Diyos pagdating ng takdang panahon. O else dito sa pamumuhay na ito, kung nabiktima ka ng injustice o ikaw ay nakatalaga para magsakripisyo for the sake of the other, para kang nasa gobyerno, nasa panunungkulan mo, nabiktima ka ng injustice o ikaw ay nagbibigay ng buhay, so maaaring mabigyan ka ng katarungan or ikaw ay sa paghukom ay maparusahan yung mga taong gumawa ng gano'n. Halimbawa, sa mga bagay, halimbawa, ikaw ay pulis, ikaw ay nakipaglaban sa isang kriminal, nabas lang ka ng kriminal. So, nagbuwis ka sa pakikipaglaban mo sa mga kriminal para protektahan mo yung marami. Mga ganun mga bagay. But in the other hand, yung mga kriminal ay mananagot sa ating pamahalaan at mananagot din sila sa pagdating ng panahon kung hindi sila magbabago sa loob ng buhay. Kaya tayo ay manampalataya ng lubos sa ating banal na Panginoon. Para tayo ay laging ligtas sa namang uri ng kapahamangan, palaging hindi tayo mapamahama kahit na sa anumang mga bagay. Even though, mapensa pa tayo sa ibang mga bansa para tayo ay sasakupin, papagtatanggol natin yan o ating mga sarili.
Kaya tayo manampalataya ng lubos para maiwasan natin. I-adya tayo ng Diyos sa lahat ng uri ng mga kapama. Or papanaig natin ang mabuting balita. Papanaig natin ng mabuti, kakibat yung gobyerno na tinayo niya para magpanaig tayong lahat ng mabuti. So that the government and the people ay magkasama, magpapanaig ng mabuti with the good news para tayo ay mamuhay na maayos. So ganyan dapat. Ngayon, kung ang nangyayari ay kaya kung may nagkakamali, yung kadalasan, yung mga napapahamak at yung halimbawa nabibiktima ng kaya yung iba ay nabubuwis ng buhay ay dahil sa pagkakasala. So pagkakasala nila ng mga tao. So again, practically, kung gumawa ka ng krimen, siyempre maaaring ang tugisan ng gobyerno. Lumaban ka, maaari kang mapahamak. So ngayon, kung gumawa ka ng masama, maaari kang gawan din ng ibang hindi mabuti nung kapwa mo, mapahamak ka na ikaw ay madisgrasya ng mga tao. And actually, kung gumagawa ka ng hindi mabuti, gumagawa ganun. Diba, harap-harapan meron kang sinasaktan pinapatay. Nagtanggol sa'yo, nagdisgrasya ka. Napahamak ka, diba? So yun, kung ikaw naman, halimbawa, gumawa ka ng masama, nung unang panahon, ang example ng kay Pilato, yung naglilingkod pa sa Diyos, yung pinapatay ni Pilato. And ako dito, may pagkakasala, kaya siya na napahamak. So ngayon, ang thinking nun, bakit parang pinabayaan dahil nananampalataya, dahil nga sa yung mga tao na yon ay talaga may pagkakasala talaga at maaaring hindi ganoon yung kanyang naging pananampalataya at pagsisisi para maiwasan yung ganoon na magtanggol siya ng Diyos doon sa ganung klase ng mga bagay na nakamit o kaya mayroong ibig sabihin at ibig parating ang ating banal na Panginoon Diyos. Kaya nga nahiyag sa mabuting balita ang mga bagay na yan. Kaya tayo ay iwasan natin ang pagkakasala, magsisi agad tayo para tayo ay hindi mapahamak. At para tayo ay protektahan ng banal na Panginoon Diyos, gumawa siya ng paraan. So kung meron tayo na pagkasalanan ng mga tao, humingi tayo ng tawad agad doon para tayo ay hindi mapahamak. So tayo patawarin niya at Panginoon ng Panginoon Diyos gumawa ng paraan para hindi sila gumawa ng masama sa atin. So, kaya tayo ay hindi mapapahamak kung tayo ay hindi gagawa ng masama. So muli, sana nagabayan na naman kayo ng The Bible Evangelization sa pagbabahagi ng mabuting balita at magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa kaligtasan spiritual. At mula dito sa ating binahaging ito at pagkasabuhay ng mabuting balita. Sana gabayan tayo ng Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan, ng kanyang pagbibilagro. Gabayan tayo ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, Banal na Espiritu Santo, mula sa paggabay ng Banal na Santa Maria sa ating pagbabahagi sa presensya niya, sa ating pagbabahagi ng mabuting balita sa inyong pakikinig. Sana gabayan tayo dito at tayo nagagabayan sa ating pagbabahagi ito. Ngayon naman ay hindi lamang sa araw na ito na ating pagbabahagi o sa ating sa araw na ito na kung saan kailan tayo nagbabagi, kundi sa pamumuhay na ito yung magabayan tayo ng pagmumilagro o gabayan ng banal na Panginoon. At yun may patuloy na gumagabay sa atin. Siya ay maging, ang kanyang presensya ay maging, tayo ay patuloy na mag-ibayo ang presensya niya sa ating pananampalataya at pagbabahagi ng balita bilang pagsuporta natin sa ating simbahan na ito ay pagbukluri ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoong Jesucristo at sa gabay ng Banal na Santa Maria at pananampalataya natin ang paggabay ng kapangyarihan at pagmimilagro ng Banal na Panginoon sa ating pagbabahagi nito. At doon sa mga kapamalaan doon sa mga kapamalaan kayo ay maliwanagan at kayo mamahalan ng mabuti. Tugunin nyo yung karapatang pantao at tugunin nyo yung karapatang pantao at yung mga mamamayan nyo ay makinabang sa inyong mabuti pong mahala at sila ay makumiran yung kapayapaan, magandang pamumuhay. Protektado sila at with sa lahat ay mga pananampalataya ng lubos sa ating Banal na Panginoon Diyos mula Panginoong Jesus. Yan at magkaroon tayo lahat ng kaligtasang spiritual. Muli ay ang pagpapalang Banal na Panginoon Diyos ay sa ating lahat at ang proteksyon niya at tayo ay sama-samang mamuhay ng ayon sa mabuting balita. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless you.